Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Chapter 2. Pinangahawakan niya ang halik na pinagsaluhan nila ni Matthew. Hannah could feel that he was in love with her too. At dahil tinanggap at tinugon nito ang halik niya, mag-o na sila. Officially. Napakasaya niya. Kasalukuyan siyang nasa pool at kasama ang kanyang matalik na kaibigan. At hindi niya mapigilan ang sariling hindi ikwento rito ang mga nangyari. Karen, he's in love with me. In love din siya sa akin. How did you know? Curious na tanong nito. Did he tell you? Lumingali nga muna siya sa paligid upang masiguro na walang nakakarinig sa sasabihin niya. I let you in a secret. But promise me don't tell this to anyone, okay? Sure. I kissed him, and he kissed me back. Nanlaki muna ang mga mata ni Karen bago napatili ng malakas. Really? Oh my gosh! You did that! Di makapaniwalang paniniguro nito. Natawa siya, blushing a little. Yes, kinikilig niyang tugon. My God! How did it feel? I was so nervous. I felt goosebump and my knees turned to jelly. You felt the magic. Kilig na ipinikit niya ang mga mata at ini-imagine niya it was happening again. Yes, and guess what? What? Interesadong tanong nito. I told him that I love him. Napasinghap si Karen. Did he tell you? He feel the same way? Saglit siyang nag-alinlangan. No! But he told me in his kiss. He told me everything. I need to know with that one special kiss. Oh, Hannah, I'm so happy for you. Ang ganda naman ng Christmas gift sa'yo. Anito, na hinawakan pa ang mga kamay niya. Tumango siya bilang pagsang-ayon. Pero Hannah, ano kaya ang sasabihin ng parents niyo kapag nalaman nila? Do you think na papayagan nila kayong dalawa na magkaroon ng relasyon? Bigla siyang natigilan sa tanong ng kaibigan. Napahinga siya ng malalim dahil hindi niya maiwasang makaramdam ng pag-aalala sa magiging reaksyon ng mga magulang nila ng binata. May mga pag-aalinlangan na ngumiti siya. Hindi ko pa pinoproblema yon. Basta ngayon, gusto ko munang maging masaya. Nagulat na lamang siya nang bigla siyang siniko ni Karen sa kanyang tagiliran. Oh my God, Hannah! Matthew is here. He's looking. Kinikilig na bulalas nito. Otomatiko ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. She followed Karen's gaze at natagpuan nga niya si Matthew na nakatayo sa tabi ng sliding glass door at nakatanaw sa kanila. He's really cute, Hannah. Kinikilig na sambit nito. Kinikilig din naman na sumang-ayon siya. You are right. Kinawayan ni Karen ang lalaki. Hi, Kuya Matthew. Nakita niyang gumanti ng kaway ang binata. Bago ito, umalis sa kinatatayuan. Napabundong hininga ang kanyang kaibigan. No wonder you fell for him, Hannah. He's so cute. Ramdam niya ay pumapalakpak ang kanyang tenga sa kwento nito. Ibig sabihin, magaling siyang pumili. Kumampay siyang patungo sa steel bar at saka umahon. Saan ka pupunta? Tanong ni Karen. Isang pilyang ngiti ang itinapon niya rito. Magpapakyut. Hinalbot niya ang roba na nakasampay sa sandalan ng upo ang bakal at saka isinuot.
See you later. Okay, and good luck. Kinikilig namang sigaw nito. Tinungo niya ang sliding glass door at dumiretso siya sa azotea. Doon ay natagpuan niya na nag-uusap sina Matthew at Mr. Aguilar. Alam ni Hannah na tungkol sa kumpanya ang madalas na pinag-uusapan ng dalawa. Dahil nang mamatay si Mr. Rosales, ay sinimulan ng itrain ng kanyang daddy ang binata para sa mahalagang posisyong iniwan ng ama nito. Hi Daddy! Bati niya at lumapit sa magulang. O iha! Tinanggap nito ang kanyang paghalik sa pisngi nito. Nasaan si Karen? Iniwan ko sa pool. Binalingan niya ang nobyo. Her heart pounding. Otomatikong nagpla sa kanyang balintataw ang nangyaring halikan that Christmas Eve. Pero pinipilit pa rin niyang umaktong normal. And she could feel that he was doing the same thing. He looked nice on his blue polo shirt. At napansin niyang bagong trim ang buhok nito. Lahat ng bagay tungkol sa binata ay napapansin niya. Even the small pimple on his cheeks. Tumabi siya ng upo sa kanyang ama. Daddy, pwede bang si Kuya Matthew na lamang ang mag-escort sa akin sa birthday ko? Kamuntik na niyang mabanggit ito sa first name basis na wala ang usual na pagtawag niya ng kuya nito. Sa akin ay walang problema. Tanungin mo ang Kuya Matthew mo. Natutuwang tugon nito. Lumapad ang ngiti niya nang lingunin ang binata. Okay lang ba sa'yo? Their eyes met. Ang tagal bago makatugon si Matthew. He was so damn conscious na baka may mahalata si Alfredo na may namamagitan sa kanilang dalawa ng anak nito. It's an honor for me. Parang umaawit ang puso niya sa tugon ng gwapong binata. Kahit alam niyang pigil na pigil din nito ang emosyon. And she imagined that her upcoming birthday party will be one of the memorable moment of her life. Paano tito? Aalis muna ako at pupunta pa ako sa office. Yun ang narinig ni Hannah na paalam nito. Naudlot ang kanyang pagdi-daydreaming at naalarma siya. Ayaw pa niyang umalis ang binata. Pupunta ka sa office? It's Sunday. Disappointed niyang turun. Pupunta ka sa office? It's Sunday ah. Disappointed niyang turan. May aasikasuhin kasi ko doon. Lumungkot ang kanyang muka at napansin nito yon. Don't worry. Papasyal akong muli. Promise. Tumango ito. Promise. Nilingon niya ang kanyang ama. Dad, I walk Kuya Matthew to the door. Go ahead, iha. Tugon ni Alfredo na tumayo na rin at tinapik ang balikat ng binata. Ingat ka. Thank you, tito. Habang patungo sila sa nakaparada nitong kotse, naglakas loob si Hannah na hawakan ang kanyang nobyo. Hindi naman ito tumutol, bagkos ay pinisil pa nito ang kanyang kamay na ikinabilis ng pintig ng puso niya. Narating nila ang kotse nito. Sa halip na bitawan ang kamay nito, ay lalo niyang hinigpitan ng hawak. About what happened last Christmas Eve. Are we? Hindi niya madiretsa ang tanong kung sila na ba talaga. For an answer, Matthew planted a gentle kiss on her lips. Yes, we are. Masuyong saan nito. I'll see you again, Hannah. Bye. Natagpuan niya ang sarili na inihahatid ito ng tingin. Goodbye, Matthew. I love you. Aniya, na tila nangangarap ng gising habang habol pa rin ito ng tanaw. Nakangiting binati ng security guard. On duty si Hannah nang pumasok siya sa loob ng mataas na gusali na pag-aari ng kanilang kumpanya. Buong tamis niyang nginitian ang mga ito. Litaw ang dalawang cute na biloy sa magkabilang pisngi. Ibinalik niya ang pagbati ng mga ito at dumiretso sa private elevator. Ilang saglit pa ay narating niya ang top floor kung saan naroon ang office ng kanyang ama at ni Matthew.
"Hello, Miss Hana." Bati kaagad ng executive secretary ng kanyang ama na si Vicky. "Is my daddy's inside?" tanong niya. "Yes, he is with the newly appointed COO." Naging eratiko ang tibok ng kanyang puso na mapag-alamang nasa silid din ni Mr. Aguilar ang binata. Pagpasok niya sa loob ng office, ay sabay na napaningon ang dalawang lalaki sa kanya. Pinilit niyang maging nonchalant ang ekspresyon sa mukha, kahit nagdadadamba na ang kanyang puso ng saglit na magtama ang mga mata nila ni Matthew. "Hi, Daddy." Bati niya na mabilis na lumapit dito at hinalikan ito sa pisngi. Patay mali siyang nilingon niya ang nakaupong lalaki sa pambisitang silya. "Oh, hi Kuya Matthew." Ngumiti ang gwapong binata. "Hi." Bumaling siya muli sa ama. "Daddy, sorry for intruding ha." "It's okay, Iha. Tapos na naman kaming mag-usap ni Matthew eh." "Napadalaw ka?" "Any problem, my sweetie?" Naglalambing na kumandong si Hana sa magulang. "Busy ka ba, Dad?" "Why?" Usisa nito habang hinahaplos ang kanyang buhok. "Samahan mo naman akong mamasyal oh. I feel so bored." "Bakit hindi mo niyaya si Karen?" Nagpout siya. "May lakad sila ng family niya." "Hindi ako pwede, Iha." Anito na nangihinayang. Natuwa siya sa sagot ng ama dahil ang balak niya talagang yayain ay si Matthew at ayaw lang niyang ipahalata rito. "Baka naman si Kuya Matthew ay pwede kong hiramin." Bahagyang natigilan ng binata. Pigil ang hininga. Wala namang napansin si Alfredo na pag-tense ng bagong COO. "Sige, kung papagang Kuya Matthew mo eh." Sinulya pa nito ang binata. "Okay lang ba sa'yo mas nasamahan ng aking Unica, Iha?" "Ha, Matthew?" "I call my secretary and ask her to have a rain check on my schedule." Ginamit nito ang isang telepono na nakapatong sa desk ni Alfredo at kinausap sa kabilang linya ang sekretary nito. After a minute, nakangiting ibinaba nito ang receiver. Tinignan nito ang oras sa wristwatch. "Pwede ako ng 5. Halos maglulundag si Hana sa sagot ng lalaki. Napatingin siya sa orasan sa dingding ng opisina. 2 oras na lamang naman. "Maghihintay na ako." Tinuho niya ang computer ng ama. "Magi-internet na muna ako para hindi ako mainip." Parang ang bagal ng pagdaan ng oras. Halos hilahin na niya yon para magkasama na sila ng kanyang irog. Walang tigil siyang sa kasisilip ng kanyang wristwatch at halos mapalundag siya sa kinauupuan nang makitang 5:00 na ng hapon. "Oops! It's time to go." Sinikap niyang huwag masyadong magpakita ng excitement. Pigil na pigil niya ang kanyang emosyon. Lumapit siya sa ama at hinalikan nito sa pisngi. "Pupuntahan ko na si Kuya Matthew, Daddy." "Sige, mag-ingat kayo. Have a good time." Halos lipa rin niya ang distansya patungo sa private office ng binata. Nadat na niya sa loob si Matthew na nakaupo sa swivel chair nito at tahimik na nakayuko na tila may malalim na iniisip. Umangat ng bahagya ang mukha nang maramdamang naroon siya. Nagtama ang kanilang mga mata. And their eyes said everything. Sumilay ang ngiti sa mga labi nito. Nagpigil siyang tumakbo patungo rito upang ito ay yakapin. "Tatawagan ko lang ang daddy mo para makapagpaalam." Anito sabay dampot sa crimson personal telephone na nasa executive desk nito. Narinig niya ang pakikipag-usap nito sa kanyang ama. It was abrupt and direct to the point. Mas maluwang na ang ngiti ng binata nang ibaba nito ang receiver. "Let's go!" Hindi sila naghawakan ng kamay na naglalakad sila sa hallway. Nang pumasok sila sa elevator, ay natuwa si Hana nang kabigin siya ng nobyo at hapitin palapit sa katawan nito. Buong ligayang hinilig niya ang ulo sa malapad nitong dibdib. "How's my baby?" Masuyong tanong nito.
Natutuwa siya sa endearment nito sa kanya. It rang a bell in her heart. It made her feel closer to him. Deliriously happy because I'm with you. Ang saya ni Hannah ng gabing yun. Nanood sila ng movie at kumain sa isang Italian restaurant. Very contented siya. Nang umuwi na sila sa mansyon, yakap-yakap niya sa dibdib ang memories ng kanyang first date. Matthew had kissed her twice in the movie theater and both were passionate. At dito na po natatapos ang second chapter ng aking kwento. Muli po, nawa po'y samahan niyo po akong muli sa susunod pang kabanata. God bless all!